Masarap din isigang sa miso yung bangus. Tapos medyo maasim yung pagkasabaw. Gaganahan ka talagang kumain. Heto yung request ng asawa ko kaya kanina nagpunta ako sa palengke para bumili ako ng isang pirasong bangus. Katamtamang laki lang yung binili ko at pinahati ko lang yan sa 6 na piraso. Bumili na rin ako ng panrekado, yung mustasa at saka yung sampalok. Sariwa yung binili ko at saka 2 pirasong kamatis at sili. Pinakahugasan ko ng husto yung bangus hanggang sa maging malinaw na yung tubig. Hindi ko na pinrito yung isda pero yung iba talagang piniprito nila. Masarap din naman kasi kapag pinrito na muna yung isda. Iniready ko na nga rin pala yung sibuyas at saka yung bawang. Gumamit lang ako ng 4 na piraso at saka ko hiniwa ng maliliit. At syempre hindi pwedeng mawala kapag merong sinigang yung kamatis. Gumamit lang ako ng 2 piraso at saka ko hinati sa katamtamang laki. At syempre para mawala yung lansa kailangan natin ng luya. Hiniwa ko lang yan sa katamtamang laki. Tapos tinanggal ko lang yung matigas na parte ng mustasa at hinati ko lang ito sa gitna. Gusto kasi ng asawa ko mag-ulam ng sinigang, kakaluto ko lang kasi ng karne ng baboy. Kaya naisipan ko na lang bumili ako ng bangus at yun na lang ang isigang. Luya muna yung una kong ginisa hanggang sa lumabas na yung aroma, tsaka ko na isinunod yung sibuyas at bawang. Kung nandito ka na sa bahagi ng aking video, paki-like and share mo naman para dumami lalo yung makapanood. Sunod ko namang nilagay yung kamatis. Lulutuin lang natin ng husto yung kamatis. Maganda kasi kapag kalutong luto. At nang maluto na, inilagay ko na yung miso. 10 piso nga lang pala yung binili ko dyan at inilagay ko na lahat. Sayang naman kasi kung hindi ko pa ilalagay. Baka kasi masira lang kaya inilagay ko na lahat. Naglagay din ako ng konting patis para magkaroon ng lasa. At saka ko naman hininaan ko lang yung apoy para hindi masunog. Saglit ko lang ginisa yung miso, sunod naman nilagay ko naman yung piniga kong sampalok. Iba kasi kapag kasariwa yung sampalok at saka yung isda. Pero kung wala naman ako mabiling sariwang sampalok, pwede na rin yung nabibili na powder. Kaunting halo lang yung ginawa ko at saka ko naman dinagdagan ng tubig. Tansya-tansya na lang yung ginawa ko. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Nilagay ko na rin yung 2 pirasong siling pansigang at saka ko naman tinakpan para pakuluan. Welcome nga pala sa mga bagong followers at viewers, at kung hindi ka pa nakapollow sa akin, paki-follow na lang ako para updated ka sa mga susunod. Ganon din sa mga nakapollow sa akin, maraming salamat po sa inyong suporta. After ko mailagay yung powder na paminta, konting halo lang yung ginawa ko at inilagay ko na yung isda. Bukod nga pala sa salmon at bangus, ano pa bang pwedeng iluto sa miso? I-comment mo na lang, baka pwede kong iluto sa susunod. Tinakpan ko na para mapakuluan ko naman yung isda. After 10 minutes, ayun na nga at okay na yung isda, kaya naglagay naman ako ng seasoning. Yun lang, mukhang napadami na ilagay ko. Nilagay ko na rin yung mustasa. Yung iba ayaw nila, gusto nila yung pechay. Pwede naman kahit anong gulay yung ilagay ninyo. Pwede rin kayo maglagay ng okra, talong o kaya sitaw. Kaya lang ako isang klaseng gulay yung nilagay ko, hindi kasi pasok sa budget. Tapos naglagay na rin ako ng pampalasa, asin nga pala yung ginamit ko at hindi na yung patis. Tinansya ko na lang muna yung inilagay ko. Pagtikim ko, sakto na yung alat kaya hindi ko na dinagdagan pa. Heto na mga lods, luto na yung ating sinigang na bangus sa miso. Sabaw pa lang talagang makakakain ka ng marami, kanyama na talaga mga lods.